Ano na ulit yung sinasabi mo? Tanong nito na nakangisi sa kanya. Nilayuan niya itong bigla pero hinila siya nito sa kamay niya. Sinuntok niya ito sa balikat, muli itong napasigaw sa sakit. Aray naman, my labs, huwag mo naman akong lalong patayin. Sinenyasan nito ang mga kasamang agents na ibigay ang roses na nasa likod ng mga ito. Umiiyak siya habang nakasalampak sa sahig dahil sa ginawa ni Orlan, nakakainis dahil napaamin na tuloy siya. Ano pang gagawin niyang dahilan para magsinungaling? Ay nalalayan ng mga kasama nito si Orlan na makaupo habang inaayos ang unan sa likuran nito. Miss Elberania, will you be my wife, este my girl? Tumayo siya at mariing hinagkan ang mga lobby nito. Oo na, sinasagot na kita, nakakainis ka. Kailangan talagang magpanggap kang patay ka. Tapos eto namang mga ito umiiyak din, kayo talaga pinagtiitripan ninyo ako. Wala na kasing ideya si Sir Orlan, Ma'am Elvira. Sorry nga pala kanina dahil inaayos pa namin ang pakulo ni Sir, bago ka namin papasukin. Nagkamot ng batok ang isang agent na kaibigan ni Orlan, nagsisitawa na naman ang iba habang nakatingin sa kanila. Naalala tuloy niya si Arian. Hanggang ngayon kasi ay nakikipagtalo pa ito sa labas ng kwarto ni Orlan. Naawa tuloy siya sa kaibigan niya, dahil nagmumukha itong tanga sa ginagawang pagwawala. Sa labas nga muna kayo. Utos ni Orlan. Magdrama kayo sa labas at may tatribawin ako rito sa loob. Natatawang utos ni Orlan sa mga kasama nito. Sa sinabing iyon ni Orlan ay hinawakan niya ang nakabenda nitong tagiliran. Aray, ikaw naman hindi ka na talaga mabiro, my labs. Kinindatan siya nito habang namimilipit sa sakit. Naawa siya rito kaya inayos niya ang unan sa likod nito. Umiyak siya sa harapan ni Orlan, sinapo naman ang magkabilang pisngi niya. Tahan na, my labs, hindi pa pinapanganak ang taong papatay sa akin, at hindi ko hahayaan na mamatay ako hanggat hindi pa kita nagiging asawa. Aba, bihira na ngayon ang babaeng inosente sa lahat ng bagay, kaya wag ka nang mag-alala pa, isa paligtas na naman ako at si Berna ba? Ligtas na ba siya? Ligtas na siya, huwag mo na ulit gawin ito. Halos madurag ang puso ko noong sinabi ng mga doktor na patay ka na. Pati doktor, ginamit mo pati si Sandro, isa pa iyon, kaya pala hindi ako pinapansin kanina habang nagwawala kami ni Arian dahil alam na niya ito. Orlan, mahal na kita. Mahal na kita, kaya lang naman kita hindi sinasagot kasi, baka, matulad ka sa tatay ko. Namatay siya noong maliit pa lamang kami. Nakita ko kung gaano nasaktan si nanay at naisip ko paano kapag mangyari yun sa akin, paano kung inilapit nito ang mukha sa mukha niya. Hindi na ako hahawak ng mga kasong malalaki para masiguradong hindi ako mapapahamak. Elvira, mahal na mahal din kita, at kung natatakot ka nakahanda akong bit-iwan ang serbisyo ko para sa iyo para hindi ka na mag-alala. Ikaw lang ang babaeng minahal ko ng ganito. Ikaw lang, inilapit nito ang lobby sa lobby niya at siniil siya nito ng halik. Kapwa sila naubusan ng hininga ng maghiwalay, may dinukot itong maliit na kahon sa bulsa nito, binuksan nito iyon sa harap niya, kinuha nito ang kamay niya at isinuot sa daliri niya ang singsing. Ibinigay ito ni Mama bago siya mamatay, sabi niya ibigay ko raw ito sa babaeng mamahalin ko habang buhay, at ikaw yun Elvira, ikaw yun my labs, at ipapangako ko. Hinding-hindi ko sisirain ang tiwala mo, kung magiging under mo ako okay lang sa akin basta ba ikaw ang superior ko, makahulugang kinindatan siya nito. Sumisinghot siya at saka ito niyakap, sus, ang dami mong alam, magpagaling ka dahil marami kang atraso sa akin. Pagkatapos nito mamasyal tayo, ikukulong din kita ng 1 buwan na tayo lang, nakausap ko na si Sandro, nasabi kong hihiramin ko ang bahay bakasyunan niya. Tumawa ito sa sinabing yun, sasabihin ko rin sa iyo ang secret kong malupit, kinindatan siya nito na ikinamula ng magkabilang pisngi niya. Che, hindi ako pwedeng makulong ng 1 buwan, teacher ako, ano, hindi yun po pwede, nakasimangot na turan niya. Humiga ito, samahan mo akong magpahinga, my labs. Napagod ako sa pambubugbog ni Serrano, gagong iyon, tuloy na bawasan ang kagwapuhan ko, pagmamayabang nasabi nito, dito ka sa tabi ko my labs, para gumaling ako kaagad. Sinunod niya ang utos nito, nahiga siya sa tabi nito, at niyakap naman siya nito, kahit na nahihirapan na ito sa pagkilos ay gusto pa rin siya nitong hawakan.
Alam mo, kanina, natatakot ako na baka katapusan ko na, bigla kitang naalala. Nasabi ko sa sarili ko na, siguro ititigil ko muna ang pagtanggap ng mga misyon at unahin ang sarili kong buhay. Ayoko namang mamatay na binata dahil wala akong lahi na maiiwan, ang gwapo ko pa naman. Binatukan niya ito, ang feeling mo, hoy, Orlan, baka nakakalimutan mo ni hindi nga ako 9 love sa'yo, reklamo niya. Tumawa ito ng mahina at pinisil ang ilong niya, huwag mo namang ipangalandakan yan, my loves, nakakahiya kapag marinig ka ng mga tauhan ko, baka isipin nila na mahina ako sa iyo, kung alam mo lang na ako ang hinahabol ng mga babae. Nainis na tiningnan niya ito, nakapikit ito habang nagsasalita. Mahal na mahal kita, Elvira, mahal na mahal kita, my loves, at pagkagaling ko, ipaparanas ko sa iyo ang pagmamahal ng isang gwapong agent sa buong mundo. Hindi na niya inimik ang pagmamayabang nito, pero tama si Orlan, gwapo nga ito at napaka-macho pa. Napailing tuloy siya nang maisip kakamanyakan ng utak nila ni Aryan. Ipinilig ni Elvira ang ulo at isiniksik niya ang mukha sa dibdib ni Orlan, ngayon sigurado na siya sa nararamdaman niya para kay Orlan. Bumalik na si Tasio sa mansyon ng mga Villamor, naabutan niya roon si Chedeng kasama nito si Sandro at may pinag-uusapan, lumapit siya sa mga ito para magpaalam, aalis na siya ng tuluyan para bumalik sa Manila sa tunay niyang pamilya, tuluyan na silang naghiwalay ni Rosing at nirerespeto niya ang desisyon nito. Manong Tasio, bati ni Sandro sa kanya nang makalapit siya, nginitian niya ito maging si Chedef. Kumusta na, sir, pasensya na po at ngayon lang ako nakabalik may. Alam ko na ang dahilan kung bakit ka umalis kayo ni Manang Rosing, bumuga ng hangin si Sandro at tumingin sa kanya na may lungkot sa mga mata, na ipaliwanag na sa akin ni Mama, wala akong karapatan na husgahan ka, Manong Tasio dahil hindi ko alam ang pinagdaanan mo noon, pero masaya pa rin ako dahil bumalik ka, parte ka na ng pamilyang ito, Manong, at matutuwa si Berne kapag nakita kayo na nandito na muli. Maraming salamat, sir, pero kaya ako nagpunta rito ay para ipagbigay alam sa inyo na aalis na ako, babalik na ako sa Manila, sa tunay kong pamilya, pinalaya na ako ni Rosing, at gusto akong tanggapin muli si Patring ang tunay kong asawa, pilit ngiting sabi niya. Kung iyan ang desisyon ninyo, Manong, kayo po ang bahala, pero umasa po kayo na nakabukas ang pintuan ng bahay ko para sa inyo, tinapak siya nito sa balikat, malungkot na tumingin si Chedeng sa kanya. Kukunin ko na lamang ang mga gamit ko sa kwarto namin ni Rosing. Sir, mabigat ang mga paang humakbang siya palayo sa mga ito, ngunit batid niya na ito ang tamang gawin. Marami siyang mga panahong nasayang dahil sa pag-ibig niya kay Chedeng, malaking kasalanan ang nagawa niya kay Rosing at lubos niyang pinagsisihan iyon. Pumasok siya sa kwarto nila ni Rosing, bumungad sa kanya ang mga alaala na kasama ito, ang masasayang alaala na kailanman hindi niya makakalimutan. Inilalagay ni Tasio ang mga gamit niya sa bag niya habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. May kumatok sa pinto at binuksan niya iyon habang pinupunasan ang mga luha sa kanyang mga mata, bumungad sa kanya si Chedeng. Pwede ba kitang makausap, Tasio? Mahinang sabi nito. Pumasok ito sa loob ng kwarto at hinayaan na lamang niyang nakabukas ang pintuan. Ako ba ang dahilan kung bakit kayo nagkahiwalay ni Rosing? Ako rin ba ang dahilan kung bakit ka aalis? Malungkot nitong tanong. Bamantong hininga siya, narinig ni Rosing ang naging usapan natin noon, at sa narinig niyang iyon minabuti niyang makipaghiwalay sa akin. Sinundan ko siya at pinigil ngunit mas lalo ko lamang siyang sinaktan. Pinalaya na ako ni Rosing, at gusto kong gawin ngayon ang tama, ang dapat matagal ko nang ginawa, dahil sa pagiging makasarili ko, marami na pala akong nasasaktan, gusto kong magsimulang muli, Chedeng. Gusto kong maging malapit muli sa pamilya ko, malungkot niyang pahayag habang bumubuhos ang luha sa mga mata ni Chedeng. Patawad Tasio, wala kang dapat ihingi ng patawad, Chedeng. Ako ang nagpumilit na pumasok sa buhay mo, ako ang nagpumilit na manggulo. Minahal kita ng sobra, Chedeng, naging duwag ako noon dahil pinakawalan kita at ipinaubaya sa matalik kong kaibigan, tukoy niya sa ama ni Sandro. Kung noon sana ay ipinaglaban kita hindi sana ako umabot ng ganito, hindi ko pinagsisihan na minahal kita, Chedeng, ako ang dapat magpasalamat sa iyo dahil tinuruan mo akong bumangon, ngayon susundin ko na ang payo mo, babalik na ako sa pamilya ko, matagal na nila akong hinihintay.
Niyakap siya ni Chedeng, mag-iingat ka Tasyo, saglit lamang iyon ngunit dama niya ang pakikisimpatya nito sa nararamdaman niya. Ipapahatid na kita kay Conrad, tukoy nito sa driver nito. Umiling siya, hindi na, may dala akong sasakyan, maraming salamat sa iyo, Chedeng. Kinuha niya ang bag niya na may laman ng mga gamit niya. Nauna siyang naglakad at nakasunod ito sa kanya. Sa loob ng 5 taon ay nanilbihan siya kay Sandro. Itinuring siya nitong pamilya at hindi na iba. Naabutan niya itong nasa sala, kondong nito si Janela. Lolo Tasyo, saan ka pupunta? Tanong ni Janela na bumaba sa kondongan ni Sandro. Tumayo naman si Sandro at malungkot na tumingin sa kanya. Aalis na ako, Janela, pero dadalaw ako rito para makipaglaro sa iyo ng Barbie dolls mo. Hinaplos niya ang pisngi nito. Talaga po, sige po, mag-ingat po kayo, ha? At ikamusta po ninyo ako kay Lola Rosing? I'm sure miss na rin niya ako, kasi miss ko na mga luto niya. Oo naman, ninitian niya ito. Sinamahan siya ni Sandro palabas ng bahay. Sana pumunta ka sa kasal ko. Manong, isama mo na rin ang pamilya mo. Maraming salamat sa lahat-lahat. Sa pagtitimpla mo ng kape palagi. Manong, nagkamot ito ng batok. Ngayon wala nang gagawa nun. Tinawanan niya ito, si Gloria, masarap iyon magtimpla ng kape, sir. Tinawanan naman siya nito, masungit kasi si Gloria at hindi ito basta-basta nagtitimpla ng kape kapag walang kapalit na sigarilyo. Napailing siya nang maalala ang kasambahay ni Berna na yon. Sumakay na siya sa kotse niya at minaneho yun paalis sa bakuran ng mga Villamor, at kung kailan siya babalik ay hindi niya alam. Kitang-kita niya ang pagkaway ni Sandro habang papalayo ang sasakyan niya. Magaan na ang loob niya ngayon, at unti-unti na niyang bubuuin ang pamilyang iniwan niya sa nakalipas na 5 taon. 3 araw na nanatili sa hospital si Berna, dahil hindi siya pinayagan ni Sandro na ma-discharge hanggat hindi ulit siya natitingnan ng OB-GYN. Sobrang nag-aalala ito sa kalagayan niya, sa tagiliran siya na baril. Mabuti na lamang at hindi yun malala. Nabalitaan niya na ma-discharge na si Orlan at kasalukuyan itong nagpapahinga sa bahay nito. Nakita niya kung paano ito nakipaglaban kahit na sobrang hirap na ito. Malaki ang utang na loob niya rito dahil iniligtas nito ang buhay niya. Ngunit nalulungkot siya dahil hindi niya inakalang si Madison ang magbubuwis ng buhay para sa kanya. Sa huli ay pinatunayan nito na may mabuti pa rin itong kalooban kahit na marami itong nagawang kasalanan. Sa sobrang pagmamahal nito kay Sandro ay nagawa nitong maging masama. Naawa siya kay Gabriel dahil nawalan ito ng mahal sa buhay, hindi pa niya ito nakakausap. Binalingan siya ni Sandro na nagpapahid ng luha sa pisngi niya, nilapitan siya nito at inihinto ang pagliligpit sa mga gamit niya. Anong iniisip mo, love? Nag-aalala nitong tanong at hinawakan ang kanan niyang pisngi. Idinantay niya ang kamay sa kamay nitong nasa pisngi niya at saka ito tinignan. Naalala ko lang si Gabriel, may balita ka ba sa kanya? Wala ka nang dapat ipag-alala, pumunta siya rito kahapon para silipin ka. Nagkausap kami at sinabi niya sa akin na kailangan niyang dalhin ang bangkay ni Madison sa Manila. Bumuga ito ng hangin, sinabi niya na ingatan kita. Humingi ako ng tawad kay Gabriel, dahil aminado akong kasalanan ko kung bakit nasira ang buhay ni Madison. Namasa ang mga mata nito at iniiwas ang tingin sa kanya, pero sa kabila ng mga nagawa ko, iniligtas ka niya. She's my close friend, I'm sorry. Niyakap niya ito, ipagdasal na lang natin na maging payapa ang kaluluwa niya. That's the best way to do. Kinalas nito ang pagkakayakap niya at hinawakan nito ang kamay niya. Dinala nito yun sa mga lobby nito at hinalikan. Magsisimula tayong muli, love. Tumango siya rito habang kinakagat ang ibaba niyang lobby. Hinagkan siya ni Sandro sa kanyang noo, at ipinagpatuloy nito ang ginagawa habang nakatingin siya rito. Hinawakan niya ang manipis niyang puson, dinadala niya ang anak nila ni Sandro, nakakaramdam pa rin siya ng kaba, hindi niya alam kung magiging mabuti ba siyang ina. Nagkausap sila ng kanyang mama at sinabi na niya ang pagbubuntis niya. Sinermonan siya ng kanyang mama dahil nauna ang anak kaysa sa kasal nila ni Sandro. Pero ano pa nga bang magagawa niya? Hindi naman niya pwedeng sabihin dito na gusto na niyang magpakasal. Bamantong hininga siya at tiningnan muli ito habang nakasimangot siya. Inaayos nina Elvira at Arian ang unexpected wedding proposal ni Sandro kay Berna. Nasa bakuran sila ng mansion at inilalagay ang mga bulaklak sa damuhan. Habang ginagawa nila iyon ay napagkatuwaan ni Elvira na pagtripan si Arian.
Alam mo, girl, gusto ko rin ng ganito someday, yung naglalakad tapos may nakaluhod dito sa bandang ito, turo niya sa may pa-heart shape na petals, tapos sasabihin niya sa akin na, "Will you marry me my labs?" Kinikilig na sambit niya habang niyuyog-yog ang balikat ni Aryan. Inirapan siya nito. Boba, di sabihin mo kay Orlan, nakasuot ka na nga ng singsing, so it means na engaged ka na. Hay nako, baka mamaya pati lagusan ng bataan, mabuksan na. Hay nako, sinasabi ko sa iyo, huwag mong ibibigay ang susi niyan dahil mahirap na. Hinawi nito ang buhok at inirapan muli siya. Imbyerna na kayo ni Berna. Hinampas niya ang hawak na LED lights sa likod nito, alam mo napaka-bitter mo sa akin, at isa pa para kang si Lola Arsing, tukoy niya sa abuela niyang nasa Manila. Moderno na ang panahon ngayon, hindi na uso ang dalagang Pilipina. Tumayo si Aryan at pinamiyaywangan siya, hindi uso, bakit nakapalda ka pa rin na hanggang tuhod mo, bakit blouse pa rin ang suot mo, bakit walang cleavage, Napalunok siya, modern kaya ito, inirapan siya nito, ay ewan ko sa iyo, Elberania, okay na ba ito? Sa tingin mo maganda na ba? Napaka-romantic ng design ni Aryan, kahit sinong babae ay may in love sa ganda ng pagkakagawa, may mga LED lights at Christmas lights sa paligid, may malaking shape na puso na gawa sa rose petals. May mga heart balloons na nasa damuhan at pakalat-kalat, sa kaliwa noon ang romantic table setup. At syempre hindi mawawala ang cute na singer na si Janella, na siyang kakanta ng favorite song nina Sandro at Berna, ang Forevermore, pinag-cruise niya ang mga palad niya. Wow, hindi ko alam na may talent ka pala sa mga ganito, Aryan. Hoy, bakla kaya itong kaibigan mo, siya halika na sa loob at magpanggap tayong walang kaalam-alam. Maya-maya lamang ay darating na si Berna. Nakakaloka rin itong si Sandro kung gumawa ng mga pakulo. Pero mas matindi si Orlan, kaloka, hindi pa rin ako makapag-move on sa jowa mong yun. Aba, iniyakan ko siya ng gabaha tapos prank lang pala yun. Gosh, nagmukha akong tanga sa labas ng kwarto niya habang kayo, nagkakasarapan ng tulog, kaloka, kayo. Napalunok naman siya sa sinabi nito, sorry na kasi. Pinanlakihan siya nito ng mga mata, "Hay, ano pa nga bang magagawa ko, in love ang mga kaibigan ko." Niyakap niya si Aryan, "I love you, girl, che, oo na, I love you yak," itinaboy siya nito. "Halika na nga, nagka-jowa ka lang, naging sweet ka na." Napangiti siya at lalo itong niyakap, panay ang tulak nito sa kanya habang inaasar niya ito. Binuhat siya ni Sandro papasok sa mansion ng mga Villamor, walang tao sa loob ng bahay at napakatahimik. Marahil tulog na si Janella at mga kasambahay dahil 10:00 na ng gabi, late na silang nakauwi ni Sandro, dahil hinintay pa nila ang resulta ng huling test sa kanya, sumailalim din siya sa counseling dahil gusto ni Sandro na maging payapa ang isipan niya. Ibinaba siya nito sa sofa, kaya na naman niyang maglakad pero mas pinili pa rin itong alalayan siya. Sandali itong lumabas ng bahay at may nakalimutan daw na kunin sa kotse nito. Habang nakaupo siya sa sofa ay bumukas ang sliding doors sa kabilang side ng garden, tumayo siya at tiningnan kung bakit iyon biglang bumukas, nagtuptap niya ang bibig niya nang makita si Sandro na may kagat-kagat na bulaklak. Kinuha nito iyon at ibinigay sa kanya, inilahad din nito ang kamay at malugod niya iyong tinanggap. Naroon sina Elvira at Aryan na kapwa kinikilig habang nakatingin sa kanya. Nakaupo naman si Janella sa monoblock habang hawak ang microphone, kumakanta ito ng Forevermore kahit wala sa tono, pero ito na yata ang pinaka-best na kanta na naririnig niya. Lumuhad si Sandro sa harapan niya, umiiyak na tumingin si Berna sa mga mata nito. Kinakabahan ako, even if it was my second time, nagkamot ito ng batok, Berna Vasquez, will you be my wife? Yes, hindi na itago ni Sandro ang pagpatak ng luha nito sa harapan niya, habang isinusuot nito ang singsing sa daliri niya, tumayo ito at sinapo ang mukha niya bago siya mariing siniil ng halik, hinaplos niya ang batok nito. I love you so much, love, sigaw nito at binuhat siya, tumungo sila sa malaking heart shape na ginawa sa petals ng roses, at saka ito yumuko, gusto siya nitong isayaw. Nagpalakpakan ang mga kaibigan niya, pati sina Manang Gloria at Manong Esteban ay kilig na kilig habang nagpapalakpakan,
sa dulo ng mga mata niya ay ang pagpahid ng luha ni Mama Chedeng. Hindi rin niya mapigilan ang sarili na patuloy na umiyak. She's now getting married to the man that she loved, ang lalaking first love ng ate Rebecca niya. Sumandal siya sa balikat ni Sandro. Thank you for loving me, Sandro, I love you so much, humihikbing osel niya. And for loving me too, love, mahal na mahal kita, ikaw, kayo ni Janela at ang magiging baby natin. Hindi mo alam kung ano ang ginawa mo para mapabago ang isang tulad ko. Isa kang magandang pangyayari sa buhay ko, Berna. Na inakala kong isang panaginip lamang, hinaplos nito ang buhok niya. Habang isinasayaw siya nito ay may maliliit na kamay na nakisali sa kanila. Nilingon nila si Janela na matalim ang tingin sa kanila. Binuhat ito ni Sandro at hinalikan naman niya ito sa pisngi. From now on, I will call you, Mommy, masiglang sigaw nito. Nagkatinginan naman sila ni Sandro at kinindatan siya nito. Sa loob ng bahay ay hindi pa rin tumitigil sina Elvira at Aryan na e-corner siya, tungkol sa mga nangyari at kung ano ngayon ang nararamdaman niya. Napansin niya ang gold na singsing na suot ni Elvira. Hinawakan niya ang kamay nito at saka ito tiningnan ng masama. Anong ibig sabihin nito, Aber? Tanong niya. Wala, ano? Pinanlakihan niya ng mata si Elvira. Engaged ka na rin, binawi nito ang kamay na hawak niya. Berna, sinagot ko na si Orlan, kami na, kinikilig na pahayag ni Elvira. Siniko naman ito ni Aryan, so, ako na lang ang single. Malungkot naman na pahayag ni Aryan na nakapangalumbaba. Tinawanan si Aryan, darating din ang babae para sayo, girl. Inirapan siya ni Aryan at pinagtaasan ng kilay, mga bruha, iyak kayo, hi, dyan nga muna kayo at kukuha ako ng foods, hi, napagod ako si setup ng proposal venue, no? Ikaw na rin kaya ang gumawa para sa reception, Aryan, habol na sabi ni Sandro na pababa na ng hagdan, ipinanhik nito si Janela sa kwarto nito. Hoy, Mr. Villamor, no, big no, inaabuso ninyo ang kabutihan ko. Hinawakan nito ang bewang at paikat silang tinalikuran. Kumikembot-kembot ito habang patungo sa dining table kung saan nag-uusap sina Manang Gloria at Mama Chedeng. Nagkausap na sila ng mama ni Sandro at napakabait nito, isang katangian na namana ni Sandro dito at naituro nito kay Janela. Nilapitan siya ni Sandro at bigla namang umalis si Elvira para sundan si Aryan. Pinagmasdan niya ang mga kaibigan niya na masayang-masaya sa kanya. Hinawakan ni Sandro ang kamay niya, may gusto pa sana akong sabihin sa'yo. Nilingon niya ito at kunot noong tiningnan, ano yun? Naalala mo yung hasyenda ninyo, ako ang bumili nun sa tito mo, pinakiusapan ko siya na magsinungaling para hindi mo malaman, galit ka sa akin noon at galit din ako sa'yo, naisip ko hindi nakakabuti na malaman mo dahil baka bawiin mo ang hasyenda sa akin. Gusto ko sanang sabihin sa iyo noong nasa Monte Claro tayo pero hindi ko nagawa dahil may mga bagay na nangyaring hindi maganda. Pero ngayon gusto kong ibalik sa iyo ang hasyenda na naiwan ni Doña Belen. Alam ko na sobrang importante sa iyo ng hasyenda, dahil alaala ito ng namayapa mong abuela, kahit na nag-away tayo noon at naghiwalay. Hindi pa rin tumigil ang puso ko na mahalin ka, Berna, walang oras o araw na nakalimutan kita, pinipilit kong lokohin ang sarili ko na magpanggap na masaya, for you to know na ganoon ka kadaling kalimutan pero, it was always you, nandito ka palagi sa puso ko. Sinakop mo ang isip ko, ang puso ko, at ang buo kong pagkatao. Habang sinasabi iyon ni Sandro ay dumadaloy ang luha sa mga mata niya, buong akala niya ay nawala na ang hasyenda ng Lola Belen niya, buong akala niya noon ay wala na itong pagmamahal sa kanya, pero nagkamali siya, mali siya nang inisip sa mga nangyari. Hindi ko kayang tanggapin ang hasyenda ni Lola Belen kung ako lang mag-isa ang hahawak noon. Hinaplos ni Sandro ang pisngi niya, syempre tutulungan kita. At sila turo nito kina Aryan at Elvira na nag-aaway sa mga pagkaing nasa plato ng bawat isa. Kumunat ang noo niya pero mga guro sila, busy ang mga yan sa trabaho. Kinindatan siya nito, kaya nilang i-handle ang hasyenda mo, at the same time ang hasyendang hinahawakan ko. Isama na natin si Orlan, sina Manang Gloria at Manong Esteban, dahil pagkatapos ng kasal natin, kailangan kong buuin ang baby sa tiyan mo. Kailangan nating makasiguro kung kumpleto na ang organs ng anak natin. Pinamulaan siya ng mukha at natawa habang umiiyak sa sinabi nito. Loko ka, hinampas niya ito ng mahina sa braso.
Kailangan mo munang magpagaling, love, sinimangutan siya nito. Paano kung pumangit ako kapag lumaki pa lalo itong tiyan ko? Hinawakan nito ang baba niya, kahit ano pang maging itsura mo. Love, ikaw pa rin ang pinakamaganda sa paningin ko. Namilog ang mga mata niya. Bolero. Inilapit nito ang bibig sa tenga niya, everything about you is beautiful, love. Tumayo ito at binuhat siya. Salamat sa tulong ninyo, Elvira and Arian. Dadalhin ko lamang si Berna sa kwarto para makapagpahinga. She needs some rest dahil napagod na ang baby namin. Kinurot niya ang bewang ni Sandro, at hindi siya tumingin sa mga kaibigan niya. Enjoy your night, narinig niyang sabi ni Arian na humahagikik pa. Don't be too fast, ho, habol na sabi ni Mama Chedeng. Baka maging kambal iyan. Segunda naman ni Elvira na tatawa-tawa pa. Umalag ang magkabilang balikat ni Sandro. Lihim itong tumetawa dahil umiral na naman ang kapilyuhan nito. Tiningnan niya ito ng masama habang buhat-buhat siya paakyat ng hagdan.